Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang? Pitong taong gulang pa lamang ako ay iniwan na ako ni mama. Kaya kami na lang ni papang dalawa ang magkasama. Maganda yung trabaho ni papa, kaya masasabi ko talaga na nakakaluwag kami sa buhay noon. Ngunit ganoon pa man ay palagi namang wala si papa sa bahay. Tanging si Kuya Badong lang ang nagbabantay at nag-aalaga sa akin. Kumain ka na ba? Maya-maya na po. Busog pa po kasi ako. Sige, sabihin mo lang sa akin kung nagugutom ka na ha. Mabait naman tong si Kuya Badong at masipag pa. Ngunit makalipas lang ang ilang taon ay umalis na rin ito sa amin. Huwag ka munang umalis, Badong. Dahil wala nang magbabantay kay Iman. Hindi ko naman siyang magawang bantayan. Dahil may trabaho ako. Kailangan na talaga, sir. May sakit po kasi yung nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan. Pero huwag kayong mag-alala dahil may kilala akong papalit sa akin. Talaga? Sige, papuntahin mo bukas. Sige po, sir. Ayaw ko talagang umalis si Kuya Badong dahil para ko na talaga siyang kuya. Ngunit meron din naman siyang pamilya na kailangan niyang alagaan. Nang kinaumagahan ay nakarinig kami ng isang katok sa aming pintuan. At nang binuksan namin ito ay nakita namin ang isang babae. May dala-dala itong bag. At naisip namin ni Papa na baka ito na ang papalit ni Kuya Badong. Na baka siya ang magbabantay sa akin. Tinanong ni Papa na kung siya ba yung sinasabi ni Kuya Badong na papalit sa kanya. At agad-agad naman itong sumagot at sinasabing siya nga. Matapos nun ay tumitig siya sa akin. Kaya medyo natakot ako ng kaunti. Kwininto niya ang karanasan niya sa pagbabantay ng bata. Kaya agad namang pumayag si Papa dahil may karanasan nga ito sa pagbabantay. At dagdag pa ng babae na magpinsan daw sila ni Kuya Badong. Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na ng babae ang gawaing bahay. Katulad na lamang ng pagsasaing at paghuhugas ng pinggan.